tayo sa reaksyon. Ang ganda ng reaksyon ni ano dyan. O si Berna Aumentado, mabuhay ka. Regards to all Banateros via Banateros, mabuhay ka ha. O ito, pakinggan natin yung ano, yung sinabi ni tawag dito ni Salpanelo. Si Salpanelo, galit na naman eh. Ito yung sinabi ni Salpanelo patungkol dyan sa hearing na yan. O, ano natin, pakinggan natin. Pasok, Sal. Wala kayong basis to sue the Vice President because according to you, the finding... O, ay, hindi nakakaintindi ng Tagalog. Si Pierre. Pierre! Mabuhay ka. Happy 8th birthday sa'yo ha. of the COA is not yet final. Bakit ba ang kulit nyo? Sinisiraan nyo lang si Inday Sara. Tsaka ang concern, attorney, ng ilan sa mga nasa intelligence field or intelligence sector, bakit hanggang ngayon paulit-ulit po na ginigiit na yung mga fictitious names, yung mga pseudonyms na ginagamit na SOP naman talaga yun. Simple. Para siraan mo si Inday Sara. Yun lang yun. Yun lang ang sagot doon. Alam naman nila yun na talagang hindi mo pwedeng sabihin kung sino mga tumanggap nun. We are now on day 17 ng trial. Anong established, sir, so far, kung meron man, ang prosecution against the defense ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Wala pa rin. Kasi, gaya ng sinabi ko, yung Article 1, ang demanda ron, may regularity ng paggastos ng confidential funds. Pero sila mismo nagsasabi na hindi naman final pa yung findings nila. So kung hindi pa final, sa tingin ko, irrelevant na lahat ng pinag-uusapan doon eh. Kasi, if your finding of irregularity is not yet final, so what is your basis for suing the Vice President for irregularity of funds? Ganun lang kasimple yun eh. Yes, kasi impeachable of yung grounds for impeachment nila, yung Article 1, itong inaano ngayon, itong dinidinig ngayon, pinakamalakas yan, pinakaunang article na yun. Maling pag-disburse daw. Eh, paano nga natin malalaman na may mali sa pag-disburse kung hindi pa naman final yung decision ng COA, hindi naman siya executory. Oh, it's the Supreme Court, Court of Appeal, Supreme Court, NIC 08091, salamat sa iyo. Hindi kung iuutos kung halimbawa nag-issue ang COA, nag-appeal ang ano ni, kumbaga sa ngayon kasi nagsasagutan pa sila eh. Pinapag-explain, pinapag-restitute, sumasagot pa ang Office of the Vice President sa COA. Kumbaga nagdidebate pa sila. Pareha silang tama eh. Nung nag-liquidate kami nung panahon namin sa Davao, okay naman lahat. Bakit ngayon biglang wala? Biglang tinatanggihan ninyo yung liquidation namin. Hindi namin ninakaw yung pera eh. Take note ha, walang ninakaw na pera. Ang pinag-uusapan dito, ginamit yung mga pera sa operasyon na ito, sa mga confidential operations, nililiquidate na para masettle na. Kasi ano na, magpapalit na naman ng taon. So, kailangan ma-settle na. Kaya sinisettle. Ibig sabihin, ginamit. Ang problema nun, kung walang AR, walang OR, walang invoice, ninakaw yun pag ganun. Pero the fact na may AR, may OR, at may kung ano-ano pang mga supporting documents na nagpapatunay na talagang nagamit itong pera na ito, ibig sabihin na gamit yung pera, hindi binulsa. Ang dapat na pinananagot natin, yung mga nagbulsa ng pera ng taong bayan. Yung mga congressman na magnanakaw, si Bongbong na magnanakaw, yung anak niya, yung pinsan niya. Lahat silang mga magnanakaw na yung pera hindi nila nilagay sa serbisyo o nilagay nila sa bulsa nila. Halimbawa, merong proyekto. Ito yung pera, 10 piso doon sa proyekto. Nilagay mo sa proyekto. Nilagay mo yung 10 piso doon lahat. Walang hindi 9, hindi 8, hindi 7, hindi 11. 10 piso nilagay mo lahat doon. Nasira yung proyekto na yun nang hindi mo ini-expect. Oh. Okay lang yun. Bakit? Kasi at least yung pera nilagay mo doon. Kesa 10 piso yung budget, nilagay mo 5 piso lang, binulsa mo yung 5, tapos nasira yun. Nasira yun. So, ibig sabihin, kaya nasira yun kasi ninakaw mo yung kalahati. O kaya nasira yun kasi ninakaw mo lahat eh. O, pero the fact, kung halimbawa man yung proyekto masira pero nilagay mo lahat doon, kahit hanggang kahuli-huli ang sentimo, mapapatawad ka ng tao. Kasi wala namang forever sa mundo. O, merong tulay, 100 milyon yung halaga. Ang inilagay mo, 50 million lang. Magigiba talaga yan. Pero kung ang nilagay mo 100 milyon, nagiba pa din, no, ibig sabihin, hindi mo naman ninakaw. Pero mahina lang talaga yung struktura. Oh, talagang siguro napakalakas lang talaga noong humagupit doon sa tulay na yun, kaya nagiba yun. So kapatapatawad yun kasi hindi ka naman nagnakaw. Dito kay Inday, ganun din. Yung perang ibinigay sa kanya ng gobyerno, hindi niya hinawakan. Wala siyang hinawakan. Siya ang head of the agency pero wala siyang pera na hinawakan doon. Meron bang whistleblower? Yan bang mga sila Mary Grace Piatos lumabas na? Ako si Mary Grace Piatos. Oh, at hindi ko po natanggap yan. Oh, yung pera na yan, nakuha yan ni Inday Sara. Meron bang ganun? Eh, kay Martin Romualdez, merong mga whistleblower, yung 18 Marines.
Kay Bongbong, merong mga whistleblower, si Zaldico. Kay Inday Sara, walang whistleblower. Walang ni isang testigo na lumabas na nagsabi na ako ay ginamit ni Inday Sara para magnakaw. Sila Chika, hindi niya sinabi, inutusan ako ni Inday para nakawin niyang pera. Si Gina Acosta, kahit pitpitin mo, ikaw ang makukulong, okay lang sa'yo. Sasabihin ni Gina Acosta, okay lang sa akin. Ako may kasalanan kung talagang may kasalanan ako. So walang kasalanan si Inday Sara dito. Wala po siyang kasalanan kasi ako man po ang disbursing officer. Nakalangay man sa joint circular na ang disbursement officer or head of the agency, ako naman ang disbursement officer, buhay pa man ako. Pag namatay ako, si Inday Sara na may kasalanan. Pero buhay ako man ang accountable officer, di ako ang haharap sa kaso, di ba? Ganun lang yun, mga bossing. So walang nasayang na pera dito, walang ninakaw na pera, katulad ng sinabi nila, hindi ito nilustay. Alam mo kung saan tayo naglulustay? Ha? Esmeralda Basay dyan sa London, maraming salamat sa iyo, mabuhay ka, God bless you. Alam mo kung saan tayo kung saan tayo naglulustay? Kung lustay ang usapan, binigyan ni Inday Sara ng gamot, 77,000 worth ng gamot si Mary Grace Piatos. Naglulustay tayo dito sa hearing na ito. Wala kang makita kundi mukha ni Ligutan, mukha ni Kapunan, mukha ni Luistro, 25 million per day. Yaan ang paglulustay ng pera ng taong bayan. You cannot say Inday Sara lustay, tapos naglulustay tayo ng pera sa impeachment 18 days na wala pa ring napapatunayan. Nabudol X9L, mabuhay ka. Diba? O yan ang paglulustay. So wag niyong isumbong kay Inday Sara yung gawain nyo. Wag niyong ituro, ipahid kay Inday Sara yung mga katarantaduhan at kababuyan nyo. Dahil kung meron naglulustay ng pera dito for 93 days na itong hearing na ito, that is a whopping 2.3 billion. 2.3 billion, tas ang makikita mo lang mukha ni Kapunan, mukha ni Ligutan, mukha ni ito ni Dibinagracia, mukha ni Chua. Putang ina niyan. Free ano pa sa kanila. Sila lang ang rito. Sila lang ang makikinabang dito. Bakit? Kasi free publicity ito sa kanila. Mantakin mo, mga pasikat ito, matagal na nitong gustong maging mga artista. Walang kumuha sa kanila kahit Regal Shaker. Nagkaroon sila ng pagkakataon na ilabas yung mga pagmumukha nila sa ayaw at sa gusto natin, nakikita natin ng mga pagmumukha nila dyan sa hayop na impeachment court na yan. Tapos gumagastos pa ang taong bayan, gagastos ang taong bayan ng 2.3 billion para lang dito sa mga hayop na itong propagandahan na to. Na imbis sana yung pera na yan mapupunta sa serbisyo, puta mapupunta yung pera na yan sa pagpapakita lang ng mukha ng mga kupal na ito. Yan ang paglulustay. Yan ang pagsasayang ng pera ng taong bayan. Naghihirap ang mga Pilipino. Tapos gumagastos tayo ng ganito. Libre pagkain mga congressman, entourage nila. Libre aircon, libre wifi. Mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon, 10, 11, 12. 1, 2, 3. 5 oras na oras ng Senado. 8 oras man lang nagtatrabaho yung mga taga-opisina. So sa 5 oras ng Senado, napupunta dyan sa hayop na impeachment, 3 oras na lang sila magtatrabaho, pati yung mga staff nila ng ibang trabaho. Dahil nga, pucha, naubos na yung oras na nakakatutok dito sa impeachment ito. Hindi ba yan ang waste of time, waste of money, and waste of energy, di ba? So, ano ba talaga? Ano ba talagang gusto nating, ano ba pinaglalaban talaga natin? Hinahabol natin si Inday Sara dun sa hindi pa niya naliliquidate na 77 million. Tapos, everyday. Sa 3 araw na hearing ninyo, mas marami na dun sa hinahabol nyo. 18 days na to. Mag-ilang daang milyon na tong ginastos natin. Mag-1 billion na, hayop kayo. Mahiya naman kayo, boss. Doesn't require you to be a lawyer to realize that common sense will tell you na walang basis ang demanda. You wait for the finality of the findings. Kaya naawa ko dun sa mga testigo, kaya ngayon. They've been peppering this witness with questions. Sa akin, irrelevant lahat yung mga tanong. Hindi nila iniintindihan yung sinasabi ng testigo. Sinasabi na nga ng testigo, ako nag-release ng pera kasi ako ang SDO. Ang kukulit ng lahat, pati mga judges, tinatanong siya about yung, sino ba, Colonel La Chica. La Chica. Active yung attorney. Kaya nga, tinatanong niya kung alam niya yung, paano nga niya nga naman malalaman? Hindi, wala naman siya sa ground. Hindi, parang hindi nila matanggap yun. Parang ba hindi nila matanggap? Siya as special disbursing officer to disburse the money. Since the program has to be implemented by someone who knows. Siyempre yung intelligence officer, yung security officer. Bakit yung iniipit mo? Kaya nga tinatanong siya, di mo ba alam na ikaw ang accountable officer? Oh, are you willing to be punished for what others have done? Ako ang accountable officer eh. Alam mo, yung tanong na yun, dapat nila tinanong yan kung sino yung gumastos at
Kung meron mang irregularity, yun ang didemanda mo. Hindi porket siya ang accountable under the law. Kung hindi naman siya ang pwede, maybe you can sue her for administratively, may negligence. Pero wala naman siya negligence dahil sasabihin niya, wala nga in-implement nitong officer. Siya ang may alam ng lahat. Pinakita naman niya yung mga dokumento, tinignan ko naman. Pag tinanong ko siya, sabi, confidential yan. Anong gusto niyong gawin ko? Di ba? Pero attorney, how would you judge on several of these senator judges and how they treated the witness? May tanong kanina, sabi, are you an average, normal, or a stupid person? Siguro yung nagtatanong, yun ang stupid. Yung nagtatanong, yun yung stupido. Again, you do not invite someone in your house and humiliate them. No. Pagka nagtumanggap ka ng bisita sa bahay mo, dapat inaasikaso mo yan, pinagmimerienda mo yan para wala siya masabi. Di ba, ganun pa, pupunta si kumpare. Maglinis kayo, nakakahiya. Di ba? Maglilinis ka ng bahay, papabanguhin mo, o taas yung mga, ikaw, nakahubad ka na naman. Pumasok ka muna doon sa kwarto, nakahiga ka na naman dyan sa sopa, nakahubad ka pa. Nakakahiya, may pupunta ako ditong bisita. Hindi ba? Pag may bisita tayo ganun, mantakin mo, in-invite nila ito dito. Bisita ito sa Senado. Judge ka pa naman, nakarobe ka. Tapos magsasalita ka dyan ng bilat. Bilat. So dapat, di ba, sampahan ng ethics complaint. Ito si Rapi Tulfo. Hindi ba nagsasampa-sampa ng ethics complaint yan si Risa Ontiveros? Hindi ba advocate ka ng rights ng kababaihan? Hindi dapat nababastos ang kababaihan? Di ba meron ng batas sa Quezon City yata yun? Merong batas yung sutsot, yung pagka sinipulan ka, yung wit-wiw. Ginanon ka ng lalaki. Pwede mo nga ipakulong yun. Pwede mo ireklamo sa pulis. Sabi mo binastos ka. Tapos ito, bilat, nagsasalita sa Senado, sa floor. Sagrado yung yung plenaryo na yan. Yung korte na yan, sagrado, tapos magsasalita ka ng bilat, tapos tatawa ka pa. Tapos, tinawag mo pa yung testigo na isang estupido. So, para sa akin, estupido ka sa ngalan ng loyalty. Ginanon mo? Pwede ba yun? Pwede ba mag-testify ang isang judge? Yung mga pagte-testify ng judge, i-reserve nyo yan doon sa pagdidesisyon nyo dito sa impeachment na ito. Yung desisyon nyo, yes or no, impeach or not, yun ang justification. Yung justification nyo doon mo ilabas. Hindi yung nagsisimula pa lang yung hearing, ginigisa mo na itong testigo. So, anong iisipin ng tao? Alam na namin yung boto mo. Alam na namin yung boto mo, nai-impeach mo talaga si Inday Sara. Bakit? Mantakin mo. Yung tao ni Inday Sara na hostile witness, na magiging witness din nila. Pucha, sinabi mo na mga kawatan kayo dyan, estupido kayo, mga tanga kayo, mga bobo kayo. Di ba pinag-i-inhibit ninyo itong sila Robin Padilla dahil Maca Duterte, sila Amy Marcos? Dapat, ang mag-inhibit, ito si Rapi Tulfo. Sabi ko nga sa inyo, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, kahit si Risa Ontiveros, at saka ibang mga senador dyan, maayos man yung kanilang pagtatanong. Kasi pwede ka naman magtanong ng mahirap. Pwede ka naman magtanong ng talagang mapapahiya siya sa tanong. Pero wag mong i-humiliate yung tao, sasabihin mo stupido ka, wala kang utak, ano bang tinapos mo, paano ka nag-qualify as ganito, as ganyan. Mali yun, Erwin at Rapi, mali po yun. May nanay din kayo, may mga kapatid kayo, may mga anak din kayo. Alam ko naman, pinababayaan nyo yung mga anak nyo. Kaya walang modo yung mga anak ninyo dahil wala kayong mga kwentang mga magulang Naintindihan naman natin yun. Siyempre, sa dami nyo ba naman mga babae, paano kayo magiging mabuting magulang kung masyado kayong mga babaero, di ba? Dami nyo mga anak sa labas Kung wala kayong respeto sa mga karelasyon ninyo, chinuchok-chak nyo lang, tapos pag nabuntis, iiwanan nyo. Kasal na kayo, nagpapakasal pa kayo ulit. Iiwanan nyo yung mga asawa nyo, magpapakasal kayo ulit. Kung mga baboy kayo sa babae, pagka sa testigo naman ng babae, wag nyo naman masyadong ipagpahalata na wala kayo talagang respeto sa mga babae, lalo na sa matanda. Nung nalaman nila may sakit pala yung asawa, medyo naawa sila. My heart goes to you, naawa ako sa iyo. Naawa ka, binaboy-baboy mo, Rapi Tulfo. Akala kasi nitong Rapi Tulfo, nandoon pa rin sila sa Rapi Tulfo in action. Kasi yan ang Tulfo law. Ang Tulfo law, pucha, sila lang ang tama, sila lang ang magaling, sila lang ang Diyos. Ganyan. Kaya hindi talaga dapat binibigyan ng kapangyarihan itong mga Tulfo na ito. Kahit isa sa mga Tulfo na yan, dapat hindi binibigyan, pinapahawakan ng kapangyarihan kasi sobrang yabang. Sobrang yabang. Kung makapagsalita nga yan sa Rapi Tulfo in action dun sa mga kapitan, sa mga pulis, sa mga kapitan, major, grabe kung baboy-baboyin nila. Akala mo sila nagpaaral dun sa mga tao lalo na kaya, binigyan mo pa ng titulong senador. Binigyan mo pa ng titulong congressman. Binigyan mo pa ng titulong vice president. Bibigyan mo ng titulong presidente, mga ganyan. Pucha, ano mangyayari sa bayang Pilipinas? Lahat tayo tatawaging estupido niyan.
Oo, ako din, hindi ako pwedeng maging government o employee official. Hindi pwede, bakit? Kasi nga po, ang bibig ko, walang preno. Hindi pwedeng ganun. Inimbita mo yung tao na dyan, irespeto mo naman. Kung wala kang respeto, magpanggap ka naman. O, di ba? Mga tarantado kaya. Sabi nga nito ni Sal Panelo, baka siyang stupido. O, siyang stupido kaya ganyan. Kung, halimbawa, hindi mo nagugustuhan yung sagot ni Madam, o di bagsak mo. Parang teacher, di ba? Parang teacher. O, may exam. Bumagsak siya sa exam. Anong gagawin mo? Sasabihin mo lang sa kanya, o bagsak ka sa exam ha, ayusin mo. Mag-review ka. Kung hindi, di ka makakatapos. Ganun lang. Pero sasabihin mo, ang bobo mo talaga. Pinag-aralan na natin ilang beses, inulit-ulit ko yan. Tapos hindi mo pa rin makuha-kuha, di ba? Hindi ganun ang profesional. Hindi ganyan ang profesional. Kay Chris BI USA, maraming salamat ha. Hindi ko kuripot, araw-araw ko nga nag-share ng blessing eh. Ethel Galang dyan sa Japan, mabuhay ka, domo arigato gozaimasu. Di ba? O, mahina yung estudyante mo, i-humiliate mo sa halap ng klase. Hoy, bobo, sa buong klase natin, lahat pumasa bukod sa isa. May tanga. May itlog ng bugok sa klase na ito. Itong tao na ito. Kaya po siya ng bubo. Pag ganun ang ginawa mo, pinahiya mo masyado yung estudyante, mamamaril talaga yan sa eskwelahan. Di ba? Pero dapat, pagka ganyan, ini-encourage mo pa eh. Halimbawa, nakita mo, hindi maganda yung mga sagot niya. O palpak yung mga sagot niya, nagtanong ka, hindi kanya masagot. O di ibagsak mo siya. O di mag-decide ka doon sa, sabihin mo, o si Acosta, X na sa akin yan. O sino yung next next testigo. Ganun. Hindi yung tatawagin mong stupido, tatawagin mong ganyan. Dapat magsampa ng ethics complaint siya sa putang na magkapatid na yan eh. Yabang-yabang. Bakit daw yung bakit yung confidential funds nagbayad ng bahay, yung 16 million na 16 million, nagbayad ng ganito, pambili ng mga materyales, ng mga upuan. Ayun nga 300,000, isang babae lang, pokpok pa. Oh, tapos si Erwin Tulfo, dinideliveran ng babae. Ilan pa? 5? 5? 2 babae? Putang ina. Ano yung mga ari ninyo? Parang yung buhok ni Medusa, madami. Ganon? Kupal kayo, masyado kayo mayayabang eh. O pagka senador ka na, nanalo ka na, magserbisyo ka, hindi mo dapat humiliate ang trabaho mo dyan, maging mabait ka na tao. Ang puta itong mga Tulfo na ito, napakayayabang, akala mo naman ang gagaling, ang tatalino, marunong man lang kayo mag-English, mali-mali pa yung mga grammar nyo. Ina ninyo. Yung anak ni Rapi Tulfo, kayabang-yabang mo, pinagalitan ba yung anak mo nung dumaan dun sa nung dumaan dun sa daanan na hindi naman niya dapat daanan, ang hilig nyo talagang lumabag eh. Kahit butas ng may butas, pinapasukan nyo talaga eh. Kayong pamilya kayo eh. Hindi ba? Pinakamataas na nakuha ng flood control budget yung anak mo, congressman. Wala namang baha sa lugar niya. Putang inang yan. Hindi na lang niya ibinigay yung budget doon sa mga binabahang mga lugar sa Quezon City. Kinuha niya yung pera. Para sa niya? Para sa distrito niya, hindi naman pala binabaha. Nag-party yung anak mo, 7 milyon, 2 gabi. 7 milyon, 2 gabi? Hindi ka nahihiya niyan? Hindi ka nga nagalit, tapos dito, sa bahay, safe house, 16 million. 7 million isang gabi. 3.5 million isang araw. Hindi ka nagalit sa anak mong baboy. Tama, ethics complaint yan. Yabang-yabang ng mga Tulfo na ito, akala mo sila may ari ng mundo. Kasi di ba, bisita mo, pinadala mo in good faith, tapos ganun yung uri ng pagtatanong na parang... Siguro siya yun. Baka nakatingin yun sa salamin. Tsaka anong epekto nito, attorney, sa mga gusto nilang mga witness na ipaharap sa Senado? Ganun po yung aabutin, national TV pa, ganun yung uri ng pagtatanong. Kaya nga wala nang gustong manood, di ba? Di ba, bumaba na yung rating ng impeachment. Dati, blockbuster, ngayon wala na. Nag-wane ang interest ng public. Tsaka, attorney, gusto talagang idiin ng prosecution na may mali doon sa paggastos nila Chika kasi parang hindi raw siya authorized na mag-disburse. Wala. Ang Siya po kulit. yung nag-implement ng Pero mga nga, programa. alam mo, MJ, irrelevant nga lahat yun eh. Ang pinag-uusapan nga, wala kayong basis to sue the Vice President because, according to you, the findings of the COA is not yet final. Bakit ba ang kulit nyo? Bakit ba nagko-concentrate kayo sa mga irrelevant? Ang prubahan nyo, irregular. Ayun, sabi ng hindi pa ako kami sigurado kasi hindi pa final. May pending motion for reconsideration pa. At saka, tinan mo, MJ, di ba, yung 125 million, sa DepEd ba yun?
Hindi na, OVP. OVP, hindi na 125 billion kasi na-reduce dahil okay pala yung iba. O, doon lang makikita mo na. You see, nagdidemanda kayo ng 125, yung pala, yung iba nun, okay naman pala. Ay, ang problema. Sinisiraan niya lang si Inday Sara. Tsaka ang concern, attorney, ng ilan sa mga nasa intelligence field or intelligence sector, bakit hanggang ngayon paulit-ulit po na ginigiit na yung mga fictitious names, yung mga pseudonames na ginagamit na SOP naman talaga yun. Simple. Para siraan mo si Inday Sara. Yun lang yun. Yun lang ang sagot doon. Alam naman nila yun na talagang hindi mo pwedeng sabihin kung sino mga tumanggap nun. Sir, day 17 nga ng trial, kung ganito raw kapagal ang usad, the trial could last until February. Your thoughts on that, sir? Totoo yun. Di ba sabi ni Senate President Win Gatchalian, it will take you 15 months. Pero dahil nga sa mga useless na mga testigong hindi na dapat pinipresenta mo pa. Yung mga tanong na hindi na dapat tanongin dahil irrelevant na lahat, tuloy-tuloy pa. Talagang tatagal tayo dyan. At paulit-ulit tayong mga tanong. Correct. Paulit-ulit. Ayaw naman nilang intindi. Consistent naman yung testigo. Ako nag-disburse. Tinan mo, mga tanong na, nag-disburse din ba yun? Basta ako nagbigay. Ano naman? Walang relevance yung mga nakakayamot. Gusto ko na matulog eh. Attorney, day 17 ngayon, ano mensahe mo sa taong bayan, sir? Day 17 ng trial. Wala. Paano mo kakausapin ng taong bayan? Ang taong bayan mismo nagagalit. Ayaw na nga manood eh. So, magtitis na lang muna tayo dahil wala. Tama, alam mo true kanina mga bossing. Tinry kong mag-live kanina. Sinubukan kong i-live yung gusto ko lang malaman may manunood pa ba? Hindi umabot ng parang hindi ako umabot ng 400 na viewers. So, dati nung nilive ko yan, libo-libo eh. Umabot ako at least mga 2,000, 3,000 kasi naka-live din naman sa iba eh. So, nakahati yung So, ako, tinitingnan ko, pag ito tumaas ng 1,000 na views, yung live viewer, sabi ko, interesado pa yung tao. Oh. Pero, nung nakita ko na hindi na umaakit yung viewers, nung lunch break, tinigil ko na. Sabi ko, wala na talaga. Wala na. Kasi wala na talaga may interest dito sa impeachment na ito. Oh, so, ready na talaga yung taong bayan para sa 2028. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
harap ng